Wellman TV. Marshal Ortega. Kabanata 281. Kaninong utos ito? Ang lalaking may badge ng Senior Colonel sa kanyang balikat ay walang iba kundi ang panganay na anak ni Nathan, si Axel Harlow. Siya ay kasalukuyang naglilingkod bilang Deputy Commander sa Terranova Defense Headquarters. Si Anna, na nakakaramdam ng mali at wala ng ibang mapupuntahan, ay agad na napaluha at tumakbo sa kanya. Axel, bakit ang tagal mo? Sigaw niya. Kailangan mong gawin ang isang bagay upang matulungan si tatay na bumangon. Napatingin si Axel sa umiiyak niyang kapatid, saka kay Nathan na nakaluhod pa rin. Ano ba talaga ang nangyari dito? Tanong niya. Itinuro ni Anna si Marshall na may galit. Axel, may ginawa si Marshall kay Dad. I don't know what kind of dark magic he used, but Dad just can't get up. Nagdilim ang mukha ni Axel sa narinig. Tulungan ninyong dalawa ang aking ama, ngayon na. Utos niya. Hinawakan ng dalawang sundalo si Nathan para buhatin, ngunit nanatili itong nakadikit sa lupa na parang nakadikit doon ang kanyang mga tuhod. Isang kurap ng gulat ang bumungad sa mga mata ni Axel. Anong klaseng pangkukulam ito? Napatingin siya kay Marshall sa malayo. Pagkatapos ng maikling pag-aalangan, tinapik niya ang balikat ng kapatid. Ana, huminahon ka. Pagkatapos, nagsimula siyang lumapit kay Marshall kasama ang dalawa niyang tauhan. Dalawang nakaitim na gwardya mula sa pamilya Rogerios ang hamarang sa dinadaanan ni Axel. Nagdilim ang kanyang ekspresyon at tinutukan ng baril ng isa niyang tauhan ang mga bantay. Lumabi ka. Inilagay ng mga gwardya ang kanilang mga kamay sa kanilang sariling mga sandata at sumigaw, ang mga Rogerio ang humahawak nito. Tumalikod ka agad. Ang bawat itim na nakasuot na gwardya ng Rogerios ay isang nangungunang manlalaban na sinanay sa mga elite na espesyal na puwersa. Ang mga sundalong dinala ni Axel ay mga field troop lang. Ang isa sa mga bantay ng Rogerios lamang ang makakalaban sa 20 sa mga regular na sundalo. Gayunpaman, kaunti lang ang alam ni Axel sa mga panloob na lihim ng mga Rogerios. Nakita lang niya ang mga ito bilang isang ragtag band ng mga mersenaryo. Isang kislap ng galit ang bumalatay sa mga mata ni Axel nang makatagpo siya ng pagtutol. Nang tumangala siya, pinilit niyang manatiling tahimik nang makita niya si Stephanie na nakatayo sa likuran ng mga gwardya. Huminga siya ng malalim at magalang na hinarap siya. Madam Stephanie, pakisabihan ang iyong mga bantay na mag-stepend. Nakatanggap ako ng impormasyon na ang isang lalaking nagngangalang Marshall ay nagtatangkang magdulot ng insidente ng terorismo sa Terranom, at dapat ko siyang kustodiya. Malamig ang boses ni Stephanie. Walang marahas na nagkasala rito. Si G. Marshall ay isang pinarangalan na paghahanap ng mga Rogerios. Mr. Axel, hayaan mong ipaalala ko sa iyo. Kung maglakas loob kang abusuhin ang pambansang yaman para sa mga pribadong interes ng Harlow, sisiguraduhin kong mahubaran ka ng uniforme na iyon. Hindi kami tatayo at panuurin na hindi mo ginagalang ang aming bisita. Napangisi si Axel. Madam Stephanie, this is a military operation. Kung ikaw at ang iyong mga tauhan ay patuloy na haadlang sa aking operasyon, hindi ako magdadalawang isip na ipatupad ang martial law sa establishmento na ito. Madam Stephanie, makabubuti kung ikaw at ang mga Rogerios ay hindi makialam. Kung pipilitin mo. So, determinado kang gawin ang mga Rogerios na iyong kaaway. Subukan mo, sabi ni Stephanie. Pinipigilan ni Axel ang pagkadismaya. Madam Stephanie, wala akong pagnanais na makipagtalo sa mga Rogerios. Gayunpaman, kung magpapatuloy ka sa pagharang sa aking operasyong militar, kakailanganin kong gumamit ng mga protocol ng emergency. Hindi mapakali ang ekspresyon ni Stephanie habang malamig na tumawa. Fine. Ngunit maging handa sa mga kahihinatnan ng pagpukaw ng galit ng mga Rogerios. Lay a finger on Mr. Marshall, at gagawin ng mga Rogerios ang lahat ng hakbang na kailangan para malutas ito. Rider. Tumahol siya. I-order ang lahat ng Rogerios, black-clad guards na mag-assemble kaagad. Iulat sa opisina ng Pangulo na si Axel, sa pagtubis ng isang paghihiganti ng pamilya Harlow, ay nagtatangkang magtalaga ng mga sandatahang lakas laban sa isang sibilyan upang gumawa ng insidente ng terorismo.
Ang Rogerios Black-clad guards ay napilitang gumawa ng defensive action. Isang lamig ang damaloy sa gulugod ni Axel. Alam na alam niya ang mabigat na impluwensya ng mga Rogerios sa Demberoa. Kung wala ang kanilang suporta, hindi matitinag ni Demberoa ang mga tanikala nitong kolonyal upang makamit ang kalayaan. Sa maraming paraan, nalampasan ng awtoridad ng Rogerios ang Pangulo, na may impluwensyang lumalawak. Pamahalaan, militar, at lipunan. Kung seryoso si Stephanie na pigilan siya, hindi niya kayang tumayo o ang Harlows laban sa Magario. Huminahon si Azel at nagsimulang, Madam Stephanie, lubos kong pinapahalagahan kayo at ang mga Rogerios. Ngunit pakisuyong unawain, ito ay isang operasyong militar, at kailangan kong *T. Ito ay walang iba kundi inaabuso ng mga Harlow ang kanilang kapangyarihan para sa pansariling kapakanan. Ngumisi si Stephanie. Kung hindi ka makaalis dito ngayon, kukunin ko ang iyong mga nakatataas upang suriin ang iyong record at suriin ang eksakto kung paano mo nakuha ang iyong ranggo ng Senior Colonel at Deputy Commander. Kung ikaw ay clueless pa rin, sige at subukan kung ang mga Rogerios ay isang puwersa na maaari mong i-provoke. Ang isa sa mga nakaitim na gwardya ay tumakbo mula sa labas. Nagtipon na ang lahat ng gwardya at hinihintay namin ang utos mo. Tumingin si Stephanie kay Axel at binalaan, mayroon kang 30 seconds para lumabas. Madam, sinubukan ni Axel na tumutol. Nakatalikod si Stephanie sa kanya. Mga guards na nakasuot ng itim, maghanda sa paglipat. Isang kilig ang bumalot sa puso ni Axel. Maya-maya lang, may lalaking pumasok na nakangiti. Madam Stephanie, nakakagulat na makita ka rito. Ito ay si Owen Harlow, ang nakababatang anak ni Nathan at ang kasalukuyang Deputy Attorney General ng Demberoa. Hindi nag-abalang kilalanin siya ni Stephanie. Pagkatapos ng isang pause, sinabi ni Owen, nakatanggap lang ako ng tawag mula sa opisina ng Pangulo. May isang di umano'y insidente ng terorismo na iniulat sa Crescent Lane. Kabanata 282 mga sampal ni Marshall. Nanlilisik ang mga mata ni Owen sa gulat nang marinig niya si Danas na kausap ang presidente. Kung ito ay dumating sa liwanag na siya ay maling kumikilos sa ilalim ng awtoridad ng Pangulo, siya ay haharapin higit pa sa isang demotion. Ang koanihan ng anti-korupsyon ay nasa lahat sa kanya, na naghuhukay sa bawat huling isa sa kanyang mga gawain. Kapag nangyari iyon, ang malilim na pakikitungo na nasecure ng mga Harlow para sa kanyang Deputy Attorney General post ay mabubunyag. Sasamantalahin ng kanyang mga karibal sa politika ang pagkakataon na tapusin siya. Mabilis siyang nagpalitan ng tingin kay Axel bago bumaling kay Stephanie. Madam Stephanie, may ilang mga kagyat na bagay sa Department of Justice na humihingi ng aking atensyon. Kailangan kong umalis. I'll be sure to pay you a proper visit another day. Axel, catching on to the situation's gravity, keep his composure but said sternly, Madam Stephanie, for the sake of you and the Rogerios, I'll let that thug off the hook for now. Pero tandaan, ito na ang huling pagkakataon. Natarante si Ana. Ang kanyang dalawang kapatid na lalaki, ang isa ay Deputy Commander sa Terra Nova Defense Headquarters at ang isa naman ay Deputy Attorney General, ay buong puwersang nagpakita. Akala niya ay madali nilang crush sina Stephanie at Marshall. Walang saysay na umalis sila ngayon na walang dala. Guys! Hinarang ni Ana ang dinadaanan nina Axel at Owen, nagliliyab ang mga mata sa frustration at galit habang nakaturo kay Marshall. How can you just let this go? Naglabas na ng utos ang presidente para harapin ang marahas na insidenteng ito. Dapat siyang arestuhin. Kumunat ang noo ni Axel at sinulyapan si Marshall na ngayon ay naglalakad palapit sa kanila. Ana, I have urgent tasks to attend to. Let the city SWAT team handle Marshall. Tumalikod na siya para umalis, ngunit ang malamig na boses ni Stephanie ang nagpatigil sa kanyang paglalakad. Sandali lang. Sabi niya. Mr. Owen, Mr. Axel, you guys burst in here, claiming to have orders from the president himself and labeling my honored guest, Mr. Ortega, as a violent criminal. Don't you think you owe us an explanation? Anong nagmamadali, Mr. Axel?
Di ba nagdeklara ka lang na nandito ka para kunin si Mr. Ortega? Huminto si Axel at nagngangalit na tumugon, Madam Stephanie, I have pressing matters to address. I will not pursue this matter any further today. Pero sisiguraduhin ng Pangulo na mabibigyan ng hustisya ang sinumang mararahas na kriminal. Account. Nakangiting lumapit si Marshall. So, ikaw ang panganay na anak ng mga Harlow. Biglang inabot ni Axel ang kanyang sidearm. Oo. Ngumisi si Marshall. Mula nang dumating ka, tinukoy mo na ako bilang isang marahas na kriminal. Sa tingin mo ba wala kang utang na loob sa akin? Ang bastos mong lumayo ng ganyan. Ramdam ni Axel ang mapang-epang aura ni Marshall. Anong gusto mo? Nako, hindi masyado. Gusto ko lang ipakita sa'yo na tama ka. Pero para lang alam mo, walang sino man ang nagsalita sa akin ng ganoon nang hindi nahaharap sa anumang kahihinatnan. Bago pa man makapagsalita si Axel ay sinampal na siya ni Marshall ng malakas, na nagpakawala sa sahig. Napabalikwas ng isang sampal ang matayog at matipunong deputy commander. Agad namang nagtaas ng baril ang 20 sundalong kasama ni Axel, tinutukan si Marshall. Napuno ng tunog ng mga baril ang buong silid. Bilang tugon, itinutok ng 12-12 ng mga bantay ni Rogerios ang kanilang mga sandata kay Axel at sa kanyang mga sundalo. Nauutol na sabi ni Owen, everyone, stay calm. Please, stay calm. Mabilis siyang lumapit kay Marshall. Mr. Ortega, ang kapatid kong si Axel ay ang Deputy Commander sa Terranova Defense Headquarters. Sumusunod lang siya sa utos ng kanyang mga nakatataas. Ganon ba? Kaninong utos? Pinunasan ni Marshall ang kanyang kamay gamit ang isang tela, mukhang hindi napapansin. At, hindi ba't sinabi mo rin na mayroon kang utos na arestuhin ako, isang marahas na kriminal? Hindi inaasahan ni Owen na kakausapin siya ni Marshall sa ganitong tono. Pinatay mo ang mga miyembro ng Grimwolf Crew. Na ginagawa kang isang kriminal, sabi niya. Tumaas ang isang kilay ni Marshall at tinapon ang tela sa tabi. Kaya ang pagpatay sa mga Grimwolf thug na iyon ay nagiging marahas sa akin. At paano naman ang mga Harlow, na pinondohan at pinrotektahan sila, hindi ba't iyon ang nagpapalawless sa kanila? Isinasaalang-alang mo ba ang kahihinatnan kapag nagpanggap ka ng mga utos na susundan ako? Nakonsensya si Owen at gusto niyang gamitin ang kanyang posisyon bilang Deputy Attorney General para i-pressure si Marshall. How dare you? Icy ang tono ni Marshall. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung gaano ako matapang. At kasabay nito, hinampos niya si Owen sa mukha, na nagpahagis sa sahig. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Sa wakas ay bumalik na sa katinuan si Axel. Nakakahiya para sa kanya, isang deputy commander, na masampal sa lupa na parang isang karaniwang kriminal. Sa dagandong ng galit, inilabas niya ang kanyang baril, itinutok ito kay Marshall habang sumisigaw, "Thug! Wala akong pakialam kung sino ang nasa likod mo. Pinapatay kita ngayon." Humigpit ang daliri niya sa gatilyo. Bang! Isang putok ng baril ang umalangaw-ngaw. Natahimik ang bar. Kabanata 283 Matagal ko nang nakalimutan ang lumang panahon 69%. Nagpaputok ang isang itim na gwardya ng Rogerios, na tinamaan si Axel sa palso at napilitang ibagsak ang kanyang sandata. Kasabay nito, itinutok ng 12-12 ng mga gwardya na nakaitim ang kanilang mga pistola kay Axel at sa kanyang mga sundalo. Malamig at matalim ang boses ni Stephanie. Axel, kung maglakas loob kang gumawa ng isang hakbang, lahat ng mga bala na ito ay tatama sa mga Harlow. Si Nathan, na nakakaramdam ng gulat at galit, ay sumigaw, Axel, humingi ng tawad kay Madam Stephanie. Si Axel, na pinipilit ang dumudugong palso, ay tumangging gumalaw. Humakbang si Stephanie at huminto sa harapan niya. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para tutukan ng baril ang mahal kong bisita? Ryder, turuan mo siya ng leksyon. Isang suntok ang ginawa ni Ryder sa mukha ni Axel, dahilan para mapahiga siya sa sahig, nanginginig sa sakit. Lumapit si Anna kay Stephanie at sumigaw, anong nangyayari? Baliw na ba kayong lahat? Marshall!
Siya ay walang iba kundi isang mababang buhay na thug. Madam Stephanie, sigurado ka bang hindi ka niloloko? 7 taon na ang nakalilipas, isa lamang siyang palaboy na mababang bartender dito. Paano siya magiging karapat-dapat na maging iyong iginagalang na panauhin? Tumahimik ka. Sinampal ng malakas ni Stephanie si Anna sa mukha. Ignorant brat. The Harlows should be ashamed of you. Kung hindi lang pinili ni Mr. Ortega na baliwalain ang petty behavior mo, dead meat na ang pamilya mo. Sa sandaling iyon, sumugod sa bar ang isang lalaking nasa edad 30s na may salamin, kasama ng 30 presidential guard. Ang mga gwardya ay pumila sa dalawang hanay, na direktang nakatutok ang kanilang mga baril kay Axel at sa kanyang mga sundalo. I-drop ang iyong mga armas at bumalik sa Demberoa upang harapin ang isang tribunal ng militar. Mapapatay ka kaagad kapag hindi mo sinunod ang utos. Si Axel at ang kanyang 20 sundalo ay hindi nang ahas na labanan ang walang humpay na utos ng Presidential Guards. Wala silang choice kundi isuko ang kanilang mga armas at pinalabas sila ng bar. Mabilis na lumapit kay Marshall at Stephanie ang lalaking may salamin. Mr. Ortega, good evening. I am Jarvis, Chief Secretary of the President's Office. The President is waiting outside and invites you and Madam Stephanie to join him. Itinuro ni Stephanie si Owen at tinanong, Mr. Jarvis, may tanong ako. Sinasabi rito ni Deputy Attorney General Owen na nakatanggap siya ng utos mula sa iyong opisina na arestuhin si Mr. Ortega. Totoo ba iyon? Namutla si Jarvis at nanginginig. Madam Stephanie, that is absolutely impossible. I swear on my life that no such order was issued. Magaling. Nilingan ni Stephanie si Owen. Mr. Owen, I think you owe all an explanation for your earlier actions. Nauutal na sabi ni Owen, Madam Stephanie, Mr. Jarvis, nakatanggap ako ng ulat ng karahasan ng baril sa Dreamscape Bar, kaya pumunta ako rito kasama ang mga opisyal ng Department of Justice. Nagdilim ang ekspresyon ni Jarvis. Owen, sabihin mo sa akin, sino ang nag-utos sa iyo na pumunta sa Dreamscape Bar at gawin itong mga pag-aresto? Umiwas si Owen sa tanong. Mr. Jarvis, I honestly didn't know Mr. Ortega was an honored guest of the President. Sagutin mo ako. Malamig na tanong ni Jarvis. Sino ba talaga ang nag-utos sa iyo? Pinagpawisan si Owen. I'm sorry, Mr. Jarvis. Ako. Ngumisi si Jarvis, how dare you abuse the President's authority for personal gain? Mr. Owen, marami kang oras para ipaliwanag ang sarili mo sa Anti-Corruption Bureau. Alisin mo siya. Agad namang kinaladkad ng mga Presidential Guard si Owen at ang kanyang 2 opisyal palabas ng Dreamscape Bar. Muling nagsalita si Jarvis sa isang magalang na tono, Mr. Ortega, humihingi ako ng paumanhin sa ngalan ng Pangulo, na ngayon lang nalaman ang bagay na ito. Huwag kang mag-alala, makakatanggap ka ng isang kasiya siyang paliwanag sa lalong madaling panahon. Mangyaring, sumunod ka sa akin. Tumango si Marshall at nagsimulang maglakad palabas. Mabilis silang hinabol ni Anna at tinawag, Marshall, teka. Punong-puno ng luha ang mga mata niya habang pinagmamasdan ng umaatres nitong figure. Marshall, ako. Nagkamali ako. Maaari mo bang iligtas ang aking ama, alang-alang sa lumang panahon? Tumigil si Marshall at kumunat ang noo. Noong panahon, matagal ko na silang kinalimutan. Dahil doon, tumalikod siya at naglakad palabas, inihagis ang gusot na tela sa kanyang kamay sa kanyang balikat, kung saan tinamaan nito ng husto si Nathan sa mukha. Si Nathan, natulala, ay napagtanto na sa wakas ay maaari na siyang tumayo ng nanginginig ang mga binti. Napuno siya ng panghihinayang habang pinagmamasdan ang figure ni Marshall sa malayo. Pinukaw nila ang isang taong may ganoong kapangyarihan ngayon. Ang isang ginintoang pagkakataon ay lubos na sinayang ng kalokohan ng mga Harlow. Nabalot siya ng kawalan ng pag-asa habang nakatingin sa mga katawan na nagkalat sa sahig, pagkatapos ay kay Anna, na nakatayo sa nakatuwang katahimikan. Ang mga Harlow ay napahamak ng walang kapatawaran ni Marshall. Anna, kailangan mong humingi ng tawad kay Mr. Ortega.
Magmakaawa ka sa kanya na iligtas ang mga Harlow alang-alang sa kung anong meron ka. Umiling si Ana at bumulong, nakalimutan na niya ang lahat. 7 taon na tayo. Nanginginig sa galit ang buong katawan ni Nathan habang sinasampal niya ng malakas si Ana. We're at the end of the line, and you still thinking about the past. You'd better go and beg him right now for the sake of our family. Ang sampal ay nagpabalik kay Ana sa realidad. Mapait na nagsalita si Nathan, Ana, kung hindi ka magsusumamo kay Mr. Ortega, ang mga kapatid mo at ang mga Harlow ay parang patay na. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, tumalikod siya at tumakbo palabas ng bar, sumisigaw sa kanya, Marshall, mali ako. Hintayin mo ako, please. Kabanata 284. Nagmamadaling lumabas si Ana ng Dreamscape Bar at laking gulat niya sa nakita. Siya ay nanirahan sa Terra Nova ng maraming taon, ngunit hindi pa niya nakita ang mga gwardya ng Pangulo ng ganito kalapit. Halos 100 mga sundalo sa hindi nagkakamali na porma sayon ang nakahanay sa magkabilang gilid ng pasukan ng bar. Sa unahan ay nakatayo ang isang fleet ng humigit kumulang 30 mamahaling sasakyan, bawat isa ay binabantayan ng mga armadong sundalo. Hindi nagtagal, lumabas ang Demberoa President sa kanyang sasakyan. Kasama niya ang isang middle-aged couple na gumagalang na naglalakad sa gilid niya habang papalapit sila kay Marshall. Natigilan si Nathan, na sumunod sa kanya, nang makita ang mag-asawa sa tabi ng presidente. Nanginginig ang buong katawan niya sa gulat. Kinusat niya ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala at bumulong, hindi kaya. Paano? Paano sila naririto? Ang mag-asawa sa tabi ng Pangulo ay walang iba kundi ang mga pinuno ng Phoenix Vanguard Kas-Ian, at ang kanyang asawang si Mavis. Dad, sino po sila? Naguguluhang tanong ni Ana. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Nathan. Ana, tapos na tayo. Oh. Maaari tayong umakyat sa tuktok ng Elite Circle ni Demberoa gamit ang koneksyon mo sa lalaking iyon 7 taon na ang nakakaraan. Pero itinapon mo ang lahat. Lalong kinilig si Nathan sa sumunod na eksena. Nagmamadaling lumapit sina Kas-Ian at Mavis kay Marshall. Utang namin sa iyo ang aming pinakamalalim na pasasalamat, sabi ni Kas-Ian, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpipitagan. Nanatiling malamig ang ekspresyon ni Marshall. Kung sakaling kumilos muli ang Phoenix Vanguard ng ganito, sisiguraduhin kong hindi na ito umiiral. Naiintindihan ko. Ireporma ko ng lubusan ang Phoenix Vanguard at magpakailanman sa iyong utos. Kapag naayos na ang sitwasyon dito sa Terra Nova, pupunta kami ng asawa ko sa Draconia ng personal para magpasalamat muli. Kinamayan ng Pangulo si Marshall at nakipag-chat sa kanya habang papunta sila sa sasakyan. Marshall, teka, may sasabihin ako. Nakakailang hakbang pa lang si Marshall nang marinig niya ang desperadong pagtawag sa kanya ni Ana. Sinubukan niyang itulak ang mga gwardya, ngunit pinigilan siya ng mga ito. Marshall, alam kong mali ako. Hindi dapat ako nag-trato sa iyo ng ganyan. Ang kanyang mga pag-iyak, na puno ng dalamhati, ay umalangaw-ngaw sa hangin ng gabi sa labas ng Dreamscape Bar. Bumantong hininga si Marshall at huminto sa paglalakad. Huwag mo nang ungkatin ang nakaraan, 7 taon na ang nakakaraan. Umalis ka. Naiiyak na pakiusap ni Ana, Marshall, minsan mong sinabi sa akin na aalagaan mo ako magpakailanman. Nakalimutan mo na ba talaga iyon? Ngumiti ng mahina si Marshall at nagpatuloy, oo, bata pa tayo at tanga noon. Hindi mo ba sinabi sa akin na lumaki, kalahating oras na ang nakalipas? Wala sa mundong ito ang nagtatagal. Forever is a lie. Tumalikod na siya at naglakad palayo pagkatapos niyang sabihin iyon. Nang makitang hindi nagbago ang isip ni Ana, tumawag si Nathan ng malakas, Mr. Ortega, humihingi ng tawad ang pamilya ko sa iyo. Lumingon si Marshall. You guys are apologizing. Hindi ba't laging naniniwala ang Harlows na ang sinumang may kapangyarihan ay kayang gawin ang gusto nila? Nakiusap si Nathan, Mr. Ortega, nagkamali kami. Please, forgive us. Ang pagpapatawad ay wala sa aking diksyonaryo. Tumawa si Marshall at tumingin kay Stephanie. I almost forgot Stephanie, do you think the Harlows deserve to exist?
Hindi naman. Alam ko na ang dapat gawin, walang pag-aalinlangang sabi ni Stephanie at tumango si Ryder. Gawin mo. With that, sumama siya kay Marshall sa limousine ng presidente. Napapanood na lamang ni Ana ang convoy ng presidente na mawala sa gabi na may hangkag na mga mata. Ang simoy ng hangin sa gabi ay hamampas sa kanyang gusot na buhok, na pumukaw sa matagal ng nakabaon na mga alaala ng una nilang pagkikita ni Marshall. Ang gininto ang langit, ang banayad na simoy ng hangin, at ang maliwanag at walang kahirap-hirap na ngiti ng bata. Noon, iniligtas ni Marshall ang isang batang babae na nakasuot ng bulaklaking damit mula sa isang grupo ng mga nananakot. Hinawakan niya ang kamay niya at nakangiting sinabi, "Pagbabayaran ko ang sinumang mananakit sa iyo sa hinaharap." Sa sandaling iyon, nabihag ang puso ni Ana. Bumilis ang tibok ng puso niya sa ngiti nito sa ilalim ng paglubog ng araw. Nangako siyang mananatili sa tabi niya magpakailanman. Nais niyang makasama siya sa labas ng bar upang panuurin ang paglubog ng araw at makinig sa kanyang pagtawa sa simoy ng hangin araw-araw. Lumipas ang 7 taon sa isang kisap mata. Bumalik si Marshall, ngunit ang mga bagay ay hindi na muli. Nawala ang init ng paglubog ng araw sa bahaging ito ng bayan. Ang matalim na ring ng telepono ang nagpabalik kay Ana sa realidad. Tumingin si Nathan sa telepono at umiling sa kawalan ng pag-asa. Alam niya na ang pamana ng mga Harlow sa loob ng 3 henerasyon ay lubos na nawasak ngayon. Napabuntong hininga si Nathan habang pinagmamasdan ang convoy ng presidente na naglalaho sa gabi. Ang kanyang buhok ay naging kulay abo sa sandaling iyon. Ano kaya ang kanilang pagkakataon na umakyat sa taas ng piling bilog ni Demberoa ay sa halip ay inilubog sila sa isang napakalalim na hukay. Ito ay isang linya lamang sa pagitan ng langit at impyerno. Kabanata 285 nawala si Brenda Cuco. Kinaumagahan, malungkot na nakaupo si Marissa sa loob ng kanyang soup restaurant. Samantala, hindi napigilan ni Brenda ang pananabik. "Marissa, bakit ayaw mong maniwala sa akin?" Ang sabi ko, sinundo ng presidente si Marshall. Umiling-iling si Marissa, nakaramdam ng inis. "Brenda, anong nangyari sa'yo kaninang umaga? Paano kaya may kinalaman ng presidente kay Marshall?" Halos hilahin ni Brenda ang kanyang buhok. "Marissa, paano ko nga ba ipapaliwanag kagabi sa isang bumpkin na katulad mo?" Ungol ni Marissa. "Brenda, pareho lang ang kwento simula nang makabalik ka kagabi. Nasisiraan ka na ba ng bait?" "Hindi nga. Nung una, hindi rin ako naniniwala, pero nakita ko sa mga mata ko." Hindi ko alam kung ano ang pinagdadaanan ni Marshall nitong mga taon na ito, pero ang mga Rogerios, ang presidente, at maging ang mayor, si Douglas, lahat ay gumagalang sa kanya. "Brenda, masyado ka sigurong nainom sa bar kagabi," sabi ni Marissa na ikinapikit ng mga mata. "Buong magdamag mong ginagawa yan. Ano ang mapapala mo sa pagsisinungaling mo sa akin?" Kung ganoon kalapit si Marshall sa presidente, bakit pa siya babalik sa atin? "We're broke and he's friends with the president. Would not associating with US affect his reputation?" Umiling si Brenda. "Marshall knowing the president and the Rogerios has nothing to do with US being poor." Marahang tinapik ni Marissa ang ulo ni Brenda. "Ang tanga mo, ibang mundo yan." Huminto si Brenda at sinabing, "Maaaring tama ka. Nandito ba siya para magpaalam? Kung ganoon ang kaso, baka hindi na siya dumating." Bang! Sinipa ni Hugh at Nico mula sa kasino ang pinto ng restaurant. "Brenda, sisirain ko ang tindahan mo ngayon. Ninakawan mo ako ng $300,000. Nasaan ang punk na iyon?" Si Nico, na may hawak na machete, ay bumagsak sa harap ni Marissa. Bumigay ang mga paa ni Marissa sa takot. "Hugh, please. I promise we'll pay the money back," nanginginig niyang pakiusap. Ngumisi si Hugh. "Great. Pagbigyan mo na ako. Akin na ang restaurant mo kapag hindi mo ako binayaran ngayon." Mabilis na tinulungan ni Brenda si Marissa na makatayo. "Huwag kang matakot sa kanila. Kung nandito si Marshall, tadterin niya sila." Napatulala si Marissa. "Hush! Nasisiraan ka na ba ng bait? Hugh, halika na. Si Brenda na lagi mong kaibigan, hindi mo ba siya pwedeng paalisan kahit minsan lang?"
Pagmamakaawa ni Marissa. I swear, kung hindi ibinayad ni Marshall sa iyo ang $300, gagawin ko, kahit na tumagal ako ng tuluyan. Napahawak si Brenda sa braso ni Marissa. Stop pleading with them. Kaibigan ng presidente si Marshall. Dapat matakot sila sa atin. Nagpalitan ng tingin sina Hugh at Nico, saka humagalpak ng tawa. Then, they eyed Brenda as if she was delusional. Brenda, nawala ka na ba? Sinasabi mo sa akin na kaibigan ni Marshall ang Demberoa president. Napangisi si Hugh. Oo naman. Pagmamalaki ni Brenda. Mag-ingat kayong dalawa dahil kung babalik si Marshall, hindi ninyo malalaman kung ano ang tumama sa inyo. At ang underground queen, si Stephanie ng Rogarios, ay tinatrato si Marshall ng may ganap na paggalang. Magwala ka kung wala kang death wish. Sandaling natigilan sina Hugh at Nico bago sila humagalpak sa malalakas na tawa. Brenda, anong kinuha mo kagabi na nagpagulo ng ulo mo ng ganito? Oo, tama. Ang underground queen at ang presidente ay nakayuko kay Marshall. Nako, kinikilabutan ako. Panunuyan ni Hugh sabay turo ng machete kay Brenda. Huwag kang ang magpakatanga. Magwala ka kung hindi ka makakaubo ng 300,000 ngayon. Akin ang restaurant na ito. Desperadong pakiusap ni Marissa. Hugh, itong restaurant na ito ang lifeline natin. Please, huwag mong kunin sa amin. Kung hindi ka mabayaran ni Marshall, sisirain ko ang bawat sentimo ko at ibabalik ko ang bawat sentimo. Tawa ng tawa si Hugh na muntik na siyang matamba. Magbebenta ka ng sopas para bayaran ako. 300,000 ang magdadala sa iyo hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi, nagbabayad ka ngayon. O lumabas ka akin ng restaurant. Nanginginig si Marissa habang tahimik na nagdarasal. Marshall, huwag ka nang bumalik ngayon, kung hindi, dumiretso ka sa mga thug na ito. Sila ay halos walang awa na mga demonyo. Kitang-kita niya ito sa mga mukha ni na Hugh, Nico, at ang dosenang lalaking nakatayo sa labas. Kung magpapakita si Marshall, siguradong bugbugin siya ng mga ito kung hindi nila maibalik ang pera. Lumapit siya kay Brenda at bumulong, kailangan mong humanap ng paraan para makaalis dito. Kapag nagpakita si Marshall, sabihin sa kanya na huwag pumasok, kahit anong mangyari. Hindi mo ba nakikita? Walang kwenta ang mga taong ito.